Okay, so kanina tapos na tayo sa rectilinear motion na define natin siya. Then, tapos na rin natin i-discuss yung horizontal motion ng rectilinear motion. Pati nag-sample problems tayo. Now, let us now proceed to the last part, which is vertical motion. So, pagdating sa vertical motion, nung ako yung nag-aaral nito, tsaka nagsasagot ng mga problems, mas mahirap siyang i-analyze kumpara sa horizontal motion. Lalo na kung hindi binibigay yung figure. Kasi kanina sa horizontal motion, actually madali pa yung mga sample problems natin sa horizontal motion. Kasi may mga mas complicated problems pa yun na what if may unang sasakyan tapos silagpasan siya or merong magbabanggaan, saan sila sakto magbabanggaan. So, medyo mas mahirap yung magtanong sample problems. But then again, since engineering mechanics naman to ng AMT, ang kailangan lang natin dito ay yung fundamentals. So, sa vertical motion, fundamentals pa rin naman. Kaso nga, medyo mas mahirap yung fundamentals niya kaysa sa horizontal motion. Kasi bukod sa free-falling bodies, what is free-falling? For example, meron kang puno. Yan, tas may apple, nahulog yung apple. Yun yung free-falling. Like, pagdating sa free-falling, ito nakalagay dito, V sub 0 is equal to 0. Ano ba yung VO? Initial velocity mo. So, pagdating sa free-falling body, lagi ang initial velocity nyo ay 0. So, bukod nga sa free-falling body, meron pa tayong kino-consider na non-free-falling body na merong constant acceleration. So, ma-encounter natin siya later sa problems kung paano i-solve yung fundamental problems nun. Pero dito muna, kailangan nating i-discuss ano ba yung pinagkaiba nun. So, una nga, sa free-falling body, V sub 0 is equal to 0. Bakit? Kasi sa free-falling, isipin nyo meron kayong hawak na ballpen. Tapos, bigla nyong binitawan. Ganun yung free-falling body. Yung initial velocity niya, at rest lang siya. Tapos, bigla siyang nahulog pababa. So, kung at rest yung figure mo or yung object mo, again, initial velocity mo is equal to 0. Magkaiba yung binitawan mo sa hinagis mo palayo sa'yo tas sa laglag. Kasi kapag the moment na nag-exert ka na ng force sa body niya or sa body, tapos nagkaroon siya ng movement downward, hindi na siya free fall dahil meron ng external force, meron na siyang initial velocity. Okay, hindi 0 yung initial velocity niya. Clear? Okay, so pagdating sa free falling body, we have three formulas. V is equal to GT, H is equal to 1/2 GT squared, V squared is equal to 2GH. So, dito may nakikita na tayong G. Bakit walang VO? Puro V, puro final velocity. Again, kasi nga, si initial velocity natin ay 0. So, V is equal to GT. Ano si G? Acceleration due to gravity. Okay. So, G is equal to 9.81 meters per second squared. So, familiar naman yan. Then, T ay time lang din. Then, dito, instead na S, si H ay height. Kasi vertical distance yung kino-consider natin. Usually, kapag vertical distance, ang tawag doon ay height. Okay? So, G, again, acceleration due to gravity lang din. Then, T ay time. Then, same lang dito sa third formula. V ay final velocity. G is acceleration due to gravity. And H is height. Okay? So, paano naman kung hindi free fall? For example, hinagis pataas. Pag hinagis pataas, hindi nyo pwede gamitin yung mga formulas na free falling body. Magamit nyo siya kapag pababa na yung object. So, paano naman dun sa portion na hinagis pataas, yung pataas na motion? Gagamitin nyo yung constant acceleration part ng vertical motion. Same lang siya kanina sa horizontal na initial velocity or final velocity is not equal to initial velocity. So, dito, meron tayong y is equal to VOT plus 1/2 GT squared. V is equal to VO plus GT. V squared is equal to VO squared plus 2GY. Kung mapapansin nyo, halos same lang to sa kanina eh. Anong kapartner ng mga to? S is equal to VOT.
plus 1/2 AT squared. Binago lang yung displacement, ginawang y. Bakit? Y direction eh. Ito kasing s, minsan ang sulat dyan x. 'Di ba? Distance in the x direction or horizontal direction. Kapag vertical direction naman, y. 'Di ba? Y axis. So, yun lang din yun. Same lang to dun sa tatlo kanina na constant acceleration. Binago lang yung mga letters ng mga values. Pero, same sense lang, same principle, same concept kung paano gamitin yung formulas. Okay, so itong V is equal to VO plus GT, ano lang din yan, V is equal to VO plus AT, di ba? Binago lang si A, ginawang G. Para hindi malito kung anong gagamitin kay A, ginawa na siyang G. Ito, V squared is equal to VO squared plus 2AS. Diba? Ganyan yung mga formulas kanina. So, binabago lang again si A, binago lang si S. Pero yung process ng pag-solve kung paano gagamitin, same lang din sa horizontal motion. Clear? Then, remember, G is positive if the object is moving downward. Nasanay tayo dati na kapag upward motion, positive. Kapag downward motion, negative. Diba yung mga forces? Kapag yun yung rule natin na summation forces y, upward direction is positive. Summation forces y, downward is negative. Diba ganun? Pero dito kasi, pagdating sa acceleration, ano ba ang default acceleration due to gravity? Ano ba si gravity? Going down ba siya or going up? Kung iisipin nyo. Di ba si gravity going downward, papunta sa Earth? Kaya dito, kapag yung movement ng object mo ay downward, sinusundan niya yung default motion ng mga objects, which is downward, kasi nga merong gravity. Lagi tayong going down. Kung walang lupa na pumipigil sa atin, dire-diretso tayo hanggang papunta sa center ng Earth. Okay, so ang point dito, kaya siya positive kasi sinusundan natin yung default movement ng mga objects na nasa Earth, which is downward. Kaya siya positive. Pag malilito again, ulit, si G ay positive kapag yung movement ng object mo ay downward, towards the Earth. Okay? Ngayon, vice versa, G is negative kapag yung movement ng object mo ay upward. Clear? Kung malilito dun kapag sinusundan mo yung hatak ng gravity sa'yo, yung sign convention ng gravity mo ay positive. Kapag ino-oppose mo siya, pag lumilipad ka pataas, ino-oppose mo yung gravity, ang magiging sign convention ni gravity sa formula mo ay negative. Clear? Huwag kakalimutan yun. Huwag malilito doon. Kasi once na maiba to, yung sign convention na ginamit nyo, mali yung magiging sagot niya. Okay? So, kasi instead na plus, magiging minus. So, kung pataas yung object mo, negative si G, therefore, lahat ng may G dito, magiging minus sign. Mababago yung sign convention. Kasi magiging plus negative yan which is minus. Diba? Algebra lang din. Okay, so proceed na tayo sa problem. Sample problem number 1. We have a ball that is dropped from the roof of a building 40 meters tall and will hit the ground with a velocity of... So, ang best approach dito kapag may mga gantong problem, i-drawing nyo yung FBD. So, sabi daw meron kang building. What natin? Given. Meron kang building, merong bola dyan, binitawan mo. Pababa siya, free fall. So, pag sinabing drop, hindi mo siya binato, binitawan mo lang. So, this is an example of a free falling object. So, pag free fall, tandaan nyo na agad na VO is equal to 0. Then, sabi daw, yung building daw ay 40 meters tall. Yan yun, 40 meters. 40 meters tall. So, H mo ay, or Y, pwedeng Y, pwedeng H, 40 meters. Sabi daw, ang inihingi, required, ano daw yung final velocity or yung velocity nung ball pagbagsak niya. So, yun yung
final velocity natin. Yun yung required. Okay, so balikan natin yung mga formulas kanina. Ano ba yung formula? V is equal to GT, H is equal to 1/2 GT squared, V squared is equal to 2GH. Ano sa tingin nyo yung pwede natin magamit para makuha si V? Ano? Tingnan natin ha. Given tayo ng VO tsaka H. Pero dito kasi hindi na ini-indicate si VO nga dahil 0 lang siya. So, ang natitira natin given ay H. Tingnan natin to. V, unang formula. V equals GT. Meron kang G, wala kang T. So, dalawa yung unknown mo. Si V tsaka si T. Hindi na pwede. Okay, second formula. Given si H. Given si G. Si T, yung hinahanap. Si T yung unknown. So, ang makuha mo dito sa second formula ay T. Ang hinahanap natin, final velocity. Diba? So, pwede to, gamitin mo si second formula para mahanap si T, tas input mo dito. Kaso mahaba. Ano pang pwede natin gamitin? Tingnan natin si third formula. V squared is equal to 2GH. Unknown si V, yun yung hinahanap mo. Given si G, given si H. So, instead na gamitin natin tong second formula, tas input natin dito sa first formula, gamitin na natin si third formula. So, sulat natin. V squared is equal to 2GH. Teka. V squared is equal to 2GH. Paano? Isolate natin si V. Si V naka-square. So, square root natin both sides. Tama? Para makancel si square. V is equal to square root of 2 times ano si G? 9.81 meters per second squared. Times height na ano? 40 meters. So, pag in-square root mo yung buong yan, makukuha mo si V na pi-calcu. V is equal to 28 meters per second. So, di ko alam kung may decimal point pa yan. Pero kung close to 28 yung nakuha nyo, tama yun. Unit analysis. Paano nakuha si meters per second? Okay, may square root tayo. Sa loob, meron kang naka-meters per second squared. Tapos, na-multiply sa meter. Pag minultiply mo yan, ang kakalabasan yan, square root ng meter squared over second squared. So, pag in-square root mo yung meter squared, kakalabasan ay meters, cancel yan, no? Ito, cancel din. Meters per second. Clear? So, tama na ang unit ni velocity ay meters per second. So, yun na yung sagot. Ito yung final velocity mo, 28 meters per second. Okay, so for example number 2, sabi daw, a ball is thrown vertically upward from the ground and a student gazing out of the window sees it moving upward past him at 5 meters per second. The window is 10 meters above the ground. How high does the ball go above the ground? So dito, swerte kasi given si figure. Given na agad yung FBD mo. Pero paano kung hindi? I-analyze natin isa-isa. I-redraw natin. Sabi daw, meron kang ground. Yan. Meron ka daw initially bola dyan sa lupa. Tapos, binato raw siya vertically upward. Yan. Vertically upward. Hindi sinabi kung hanggang saan, kung gaano kataas inabot ng bola bago siya bumaba pabalik sa lupa. Yan, yun. Hindi alam gaano kataas yan. Pero sabi daw, merong estudyante, sabihin natin may building dito. Yan, may building dyan, tas merong bintana. May estudyante raw dyan, may tao na nakasilip. Tapos, nung binato yung bola, nung dumaan sa kanya, yung window daw, na sinisilipan niya ay 10
10 meters above the ground. The window is 10 meters above the ground. So, si student, yung window niya mula sa kanya hanggang sa lupa ay 10 meters. Okay, so 10 meters yan ha. Ngayon, nung lumagpas daw sa kanya yung bola, ang velocity daw ay 5 meters per second. Ibig sabihin ba nun, mula dito sa umpisa, 5 meters per second na agad yung velocity niya? Try nyo isipin na, bago kayo isagutin to. Ibig sabihin ba nun, mula sa umpisa, 5 meters per second lang yung velocity niya? Constant na 5 meters per second. Possible ba yun? Realistic ba yun na constant yung velocity? Hindi possible yun. Try nyo magbato ng object. Pag binato nyo yung object, dahan-dahan siyang bumabagal hanggang ma-reach niya yung pinaka-peak ng pagbato nyo. Tapos hihinto siya, di ba, bago siya bumagsak. So, ibig sabihin, kapag binato mo yung object, yung initial velocity niya, nagde-decelerate hanggang ma-reach yung final velocity na 0. Bago siya bumalik ulit, or bago siyang bumilis ulit, hanggang sa ma-reach niya yung lupa. Or hanggang masalo nyo siya. So, paano natin isa-solve to? Hindi known yung initial velocity mo dito sa pinakababa. Unknown yan. Alam mo lang na ma-reach mo yung final velocity na 0. Tapos dito sa gitna, or dito banda, meron kang V1 na 5 meters per second. Paano natin isa-solve yun? Di putulin natin to. Instead na i-consider natin mula sa lupa, i-consider lang natin yung etong part na to. Yung upper part na to. Yan lang yung i-consider natin. Tama? So, sulat natin yung mga formula. Ano ulit yung mga formula? Balikan natin. So, instead na S, Y is equal to VOT plus 1/2 GT squared. Tama. Meron din tayong V is equal to VO plus GT. Meron din tayong V squared is equal to VO squared plus 2GY. Okay? Si Y, H lang din yan height. Y direction lang. Okay, so since i-consider lang natin yung upper portion, ito yung upper portion na to, yan lang yung titignan natin. So si V1, instead na V1 siya yung magiging VO natin. So tingnan natin isa-isa yung formulas. Hinahanap natin yung height, upper height na to. Yan, ano yung height na yan? Kasi alam natin na mula sa lupa, papunta dyan, ay 10 meters. So, ang aim natin, hahanapin natin itong height na to, tapos idadagdag natin siya sa 10 meters. Okay? So, para makuha natin yung total height nung bato. Makuha tong total height na to. Clear? Nagigets ba yun? Nagigets yung concept? Okay, so, considering this, we have a VO na 5 meters per second. Then, hinahanap natin yung height. And we have a final velocity na 0 meters per second. Then, si G, ano si G? 9.81 meters per second squared. Pero, wag kakalimutan, since pataas na movement yung kino-consider natin, dapat si G ay negative. Okay? So, na-incorporate natin yung mga concepts na pinagsasabi natin kanina, ha? Okay, so tingnan natin sa formula, ano yung pwede natin gamitin. Tingnan natin yung unang formula, Y, unknown si Y. Okay, unknown yan. Known si VO. Wala tayong T, hindi given si T. So, dalawang unknown na agad, so hindi pwede. Tingnan natin sa pangalawang formula. Given si V, given si VO, given si G, pero ang makukuha mo dito instead na Y ay T.
So, hindi rin pwede. Anong pwede? Tingnan natin yung pangatlong formula. Given si V, given si VO, given si G, makukuha mo si Y. Unknown si Y. So, gamitin natin yung third formula. Sol N. V squared is equal to VO squared plus 2GY. Kung may mga sheep solve, input nyo na yung values, sheep solve nyo na rekta, pwede na yon. Pero para dun sa mga walang sheep solve, i-isolate natin isa-isa. Y is equal to, sige, step by step. 2GY is equal to V squared minus VO squared. Isolate pa natin si Y by dividing both sides by 2G. 2G, cancel. Y is equal to Y is equal to V squared minus VO squared minus over 2G. So, input natin yung values. Y is equal to, ano yung initial velocity natin? Final velocity, 0 meters per second squared minus initial velocity na 5 meters per second squared over 2 times negative 9.81 meters per second squared. So, yung unit analysis nito, same lang dun sa horizontal kanina. Paki-check na lang. Basta dapat ang makuha nyo dito ay meters. So, paki-input sa calcu yan. Y is equal to, makuha natin ay 1.3 meters. Yan na ba yung sagot? 1.3 meters? Hindi yan yung sagot. Kasi ang 1.3 meters ay, eto siya. Mula dito sa window ng tao, papunta dyan, hanggang sa ma-reach mo yung pinaka-peak. Yan si 1.3 meters. So, paano makuha yung total? Si 1.3 meters plus yung height ni window papunta sa lupa na 10 meters. Okay? So, input lang natin dito. Height, total height is equal to 1.3 meters plus 10 meters. Height is equal to 11.3 meters. Nagets? So, ganun yung pag-solve ng problem na to. Clear? Then, pwede nyo i-post to, hindi nyo susundan, try nyo i-solve ng sarili nyo. Then, kung may question pa rin, pa-chat sa messenger, sa GC natin. Para nakikita ng lahat. Okay? So, move on na tayo. Sample number 3. Sabi daw, a stone is thrown vertically upward. So, dito, hindi given yung figure. Pag nagkataon na ganito, dapat alam nyo paano i-drawing yung FBD, ha. Kasi pag mali yung pag-analyze nyo sa problem, mali yung pag-drawing nyo sa FBD, it is mataas yung probability na mali rin yung magiging sagot nyo. Kasi nga, mali yung FBD na tinitignan nyo. Okay, so, basahin mo natin yung problem. A stone is thrown vertically upward from a point on a bridge located 40 meters above the water. Knowing that it will strike the water 4 seconds after the release, determine the A. Speed with which the stone was thrown upward, and B. Speed with which the stone strikes the water. So, i-drawing muna natin yung given. Sabi daw, meron kang bridge. Ayan, may tulay ka. Kaya. Meron ka daw tulay. Ayan. Na, ito yung water. Meron ka daw tulay na 40 meters above the water. So, nagbato ka raw. Teka. Stone is thrown vertically up from a point on the bridge. So, dito sa point na to, may bato ka dyan. Yan yung bato mo.
Tapos, 40 meters from the water daw siya. Vertically upward. Yan. Tapos, sabi daw, pagkabato mo sa kanya, so, marireach na yung highest point niya. Sabi natin dito yung highest point niya. Bababa siya, tapos, matatamaan niya ulit yung tubig. Matatamaan niya yung tubig, hindi yung bridge. Nento mo siya pataas, tapos bumaba siya, matatamaan niya yung tubig. After 4 seconds. So, yung transition mula sa paghagis sa kanya hanggang sa pagbagsak niya sa tubig, ang total daw nun ay 4 seconds. Ang hinahanap sa atin, ano raw yung initial velocity mo ng pagbato. Yan. Tapos, ano yung final velocity mo pag tama niya sa tubig. Clear? Yun yung hinahanap pa. So, paano natin isosolve to? Na ganun lang yung given. 40 meters siya, 4 seconds lang. Ano sa tingin nyo yung approach? Ano? Isip. Paano na? Paano na? Okay, so unahin natin si letter A. Si initial speed pagbato. So, alam natin na yung height nito mula dito sa water ay 40 meters. Tapos, pagbato mo sa kanya hanggang sa ma-strike niya yung water ay 4 seconds. So, kung ito ay 40 meters to, we can say na at point dito, y is equal to 0. Tama ba? Kasi, ang reference point mo yung water eh. So, ang reference mo ay water, you can say na at this point, kung saan siya maglaland, y is equal to 0. So, at y is equal to 0, gaano siya katagal? S is equal ay time is equal to 4 seconds. So, rewrite natin yung mga yung mga constant acceleration formulas na magagamit natin. Ano yung mga yun? V is equal to VO plus GT. V squared is equal to VO squared plus 2 GY. Tapos meron tayong Y is equal to VOT plus 1/2 AT squared. Tama? So, tignan natin isa-isa. Ano yung mga magagamit natin para mahanap si VO? Tignan natin isa-isa yung mga formulas. Tignan natin yung una. Si VO natin, ay si V given ba? Given si V. Bakit? Paano naging 0? Siyempre, pagkaland niya sa tubig, 0 velocity na yun. 'Di ba? Para siyang tumama sa lupa. Dito sa problem kasi na to, i-assume natin na pagtama niya sa tubig, 0 velocity na agad siya. Pero realistically, hindi naman, 'di ba? Kasi pag tumama sa tubig, dire-diretso pa rin siya pababa. May mas mabagal lang yung velocity niya. Pero in this problem, i-assume natin na ganun nga yung situation, na yung tubig para siyang lupa. Pagtama sa kanya ng stone, matik, hinto agad yung stone. Okay, so V is equal to 0 meters per second. So V, again, balik tayo sa formulas, given siya. VO, hindi natin alam. Si G given, si T. Si T ay alam natin. Tama. Pwede ba natin siyang gamitin?
Ay, teka, mali pala. Hindi mo pala pwedeng sabing 0 si V. Dahil, yun nga pala yung hinahanap din natin. Ay, teka. Nabura. Yan. Again, sorry. Hindi pala 0 si V. Dahil, meron nga pala tayong velocity na hinahanap pagbagsak niya dun sa tubig. Okay, so mali. Hindi unknown si V. Given si VO, ay unknown din si VO. Yan yung hinahanap natin. Ba nabubura? Unknown si V, unknown si VO, given si G, given si T. Hindi pwede to. Kasi dalawa yung unknown variables natin. Tingnan natin yung pangalawang figure. Unknown si V squared, unknown si VO, then given si G, given si Y. Hindi rin pwede. Kasi dalawa yung unknown natin. Tignan naman natin ngayon si third formula. Si Y, given. Ito, Y is equal to 0. Then, si VO mo ay, unknown. Yan yung hinahanap natin dito sa pag-lunch. Then, si T, alam natin, 4 seconds. Then, si A, G pala dapat to. Si G ay given din, 9.81 meters per second squared. So, pwede natin gamitin si third formula kasi ang matitira lang dito na unknown ay si VO, which is yung hinahanap nga natin. So, sulat natin. Sol N. Y is equal to VOT plus 1/2 GT squared. Kung may shift solve, paki-shift solve na, paki-input yung mga values. Pero kung wala, isa-isayin natin. So, isolate natin si VO. Paano natin isolate? VOT is equal to Y minus 1/2 GT squared. Tapos, para ma-isolate si VO, divide both sides by VO. Kakalabasan yan. T. Ay, teka. Mali pala. Ayan. Si VO nga pala hinahanap natin. So, divide both sides by T. Cancel. VO is equal to Y minus 1/2 GT squared over T. Tama. So, paki-input yung values. VO is equal to, para tipid sa space. VO is equal to Y, which is 0 minus 1/2 times, ang kino-consider natin dito yung pataas pataas kasi ayun yung VO natin going upward. So, GT dapat ay negative. Tama? So, 0 minus 1/2 times negative 9.81 meters per second squared times T, which is 4 seconds squared, naka-square yung T, over 4 seconds. So, unit analysis tayo. Dito, squared, S, naka-square magiging second squared, maka-cancel to pag pinag-multiply. Matitira meters divided by second or meters per second. So, makuha dyan, pag kinalkin nyo, VO is equal to 9.62 meters per second. Gets? The next, for letter B. Ito natin sulat. B. Sabi daw ang hinahanap, ano raw yung velocity kapag pag tumama na yung stone dun sa water. So, sa letter B, ang masasabi lang natin dyan ay T is equal to 4 seconds
At yung given natin na VO na shift store na to kay A is equal to A meters per second. So, balikan natin yung mga formulas, yung tatlong formulas. Ano na pwedeng gamitin natin dyan? Pwede na ba natin gamitin yung unang formula? Ito. V is equal to VO plus GT. So, hinahanap si V. Ito yung hinahanap. Given ka na ng VO. Given ka na ng G. Given ka na ng T. So, pwede na natin gamitin yung formula number 1 na V is equal to VO plus GT. So, sulat natin. V is equal to VO plus GT. Wala ka na kailangang i-transpose dyan. Ilipat-lipat. As is na yan. V is equal to VO, which is A meters per second plus 9.81 meters per second squared. O teka, positive, negative. Positive. Bakit? Ang kino-consider mo na dyan ay yung pababang motion, which is sumusunod doon sa default movement ng objects, which is downward. Okay, so positive 9.81 meters per second squared times yung time na 4 seconds. So, unit analysis, maka-cancel yan. Parehas na sila ngayong meters per second. So, pwede mo silang ipag-add, paki-calcu. V is equal to, makuha nyo dapat ay, ano? Wait lang ah. Ay, teka. Hindi pala magiging positive si acceleration. Bakit? Although ang kino-consider natin ay yung pag-impact niya sa lupa, ang process na kinonsider natin, kasi tignan nyo ginamit natin si VO. Tama? Ginamit natin si VO So, kung ginamit natin si VO, nagsimula yung process na kino-consider natin mula sa pagbato ng object dito, sa pagbato pa lang. Like, buong process kinonsider natin. So, kung kinonsider natin yung pagbato, ang initial motion na kino-consider natin ay going upwards. So, dapat ito ay negative. Kasi nga, kinonsider natin yung upward motion ng object. Yan. So, ang makukuha natin dyan, V is equal to negative 29.62 meters per second. Teka. Ano ba to? Yes. Tama. Negative 29.62 meters per second. Paano yun, sir? Negative yung sagot. So, ibig sabihin nga, since ito nga yung kino-consider natin kanina, ang magiging movement nga nito ay V is equal to 29.62 meters per second going down. Kaya siya nag-negative.